Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Rapi Tulfo tila nagisa ang PCSO at General Manager ng PCSO na si Mel Robles hindi nakadalo sa pagdinig sa Senado. At ito na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng katlong pagdinig ng Committee on Games and Amusement sa PCSO Lotto Games sa pangunguna ni Senator Rapi Tulfo. Sa simula pa lamang ng pagdinig ng Senado, hinanap na agad ni Senator Rapi Tulfo ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles dahil hindi ito sumipot sa pagdinig sa Senado. Naayon naman sa pinadalang abogado nito, mayroon daw itong nakatakdang pagpupulong sa mga local government officials. Kaya Senator Rapi Tulfo napatanong gaano ba ito kaimportante at hindi ito sumipot sa pagdinig na hindi naman nasagot ng kanyang abogado. Question din ni Senator Rapi Tulfo ang binabayarang buwis ng PCSO sa ahensya ng BIR dahil sa dami at laki di umano ng mga nananalo rito. Labis ring ipinagtaka ni Senator Rapi Tulfo kung bakit si GM at ang Assistant General Manager lang may root access. Kung ating matatandaan sa nakaraang pagdinig sa Senado, sinabi ng OICDM ng PCSO na si May na ang tanging may hawak ng root access ay si General Manager Mel Robles at ang Assistant General Manager nito. At sa muling pagdinig, muling ipinunto ni Senator Rapi Tulfo na ang root access ay isang privilege control sa entire system ng PCSO para di mano itong master key. Pwedeng mag-edit, pwedeng mag-delete, pwedeng may baguhin at burahin. Kahit ano pwedeng gawin ng may hawak ng root access. Kaya Senator Rapi Tulfo iminungkahi na dapat magkaroon din ng root access ang chairman na si Juni Cua para magkaroon ng check and balance dahil kung si General Manager at Assistant General Manager lamang ang may hawak, madali at maaari itong magsabwatan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maliwanag pa sa sikat ng araw sa kanluran kung walang makita ang Senado na pangdaraya ng Lotos GM Robles and among the collaborators. So useless ang hearing na yan. Tuloy ang maligayang araw ng mga mapagsamantalang kampon ng mga masasama sa mga namumuno sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Taxpayer money is hard to earn but easy to fraud. Senator Tulfo, sana hindi maging sayang ang investigasyon mo. Sana patunayan mo na hindi totoong nabayaran ka rin dahil alam naman namin na may prinsipyo ka. Umasa kami na hindi sayang ang boto namin. Bakit po nagiba ang ihip ng hangin? Bakit po ang bait nyo, Senator Rapi Tulfo? Dapat palitan ng mga tauhan sa buong kagawaran. Malaking tulong po ang PCSO para sa mga kababayan nating mahihirap. Nasaan si Coco Pimentel? Bakit si Senator Rapi Tulfo lang ang nagsasalita? Nakakaduda. Tama si Miss Maharlika na hindi dadalo si Mr. Milyonaryo sa hearing na ito. Sana walang bayaran dito. End quote. Tulad sinabi kanina, ito po ay continuation sa mga nakarang hearing para sagutin po yung katanungan ng marami sa mga naglalaro ng Lotto tungkol po sa integrity ng Lotto Games. Meron bang pandaraya o wala? That we have to find out today, right here, right now. Nung last hearing, I talked to the BIR and the PCSO na yung BIR will submit to us yung taxes paid records ng mga taxes that were paid by the Lotto winners. Samples from September, October, November. Ang mangyari po, pagbabanggain natin, ilang games ang tinamaan, for example, sa buwan ng September, at ilang taong tumama, at magkanong binayad na tax o taxes. At ibabangga po natin yan sa record ng PCSO. Andito ba ang BIR? BIR, do we have Chair. Those documents, records? Mr. Chair, we have a summary report po kasi po ang of total taxes paid and kung ilan pong mga empleyado, kung ilan pong winners ang may tin and walang tin po. Sandali lang. Nasaan po si Chairman, General Manager? No, si General Manager ng PCSO? Good morning, Mr. Chair. Yesterday, GM Robles sent a letter that he cannot attend today. However,
I have with me the documents No, required. just the presses muna tatanungin ko. Ba't wala po siya rito? Wala po. Bakit po? Based on his letter to you, Mr. Chair, yesterday, he said that he has other commitments today. And what is that commitment? Actually, Mr. Chair has several meetings with local government officials. LGUs, are those more important than the hearing? Do you think? Today? No, Your Honor, except that he sent the officials who are capable to answer the questions, Mr. Chair. I'll get back to you later. So, Attorney Tibayan of the BIR, so you have those records, Attorney? And what are those records? Ano pong sinasabi doon? Ano pong nakapaloob sa mga record na yan? Yan po ba ay pwede natin ibangga doon sa record ng PCSO? And PCSO, do you have the counterpart records of what the BIR has? Okay. Yes, Mr. Chair. Can we see that? Mr. Chair, what we have is from July 2023 actually until September po 2023. July, August, September, 3 months. Sa loob ng 3 buwan pong yon, ilan pong laro ang tinamaan? Kasi pag mag-file po sila, Mr. Chair, hindi namin alam kung ilang games. Total Okay, amount sige. po na... Ilan ang total amount paid? Ilang tao po ang nag-file ng para magbayad ng 20% tax sa kanilang tinamaan na laro? Total po na nag-file, total taxpayers po or winners involved po ay 8,192. 8,000 winners? 8,192 po for those period po. 8,192 192. July, winners. August, September po. Okay. July, August. Ang dami palang tumatama. Ito po yung yung return period po is filed sa amin ng July, August, and September. So, sa loob ng 3 months, 8,192. 8,192 po Hindi, total. ang gusto ko lang is yung malalaking games. Huwag na yung mga tres. Hindi po namin, sir, kasi pag sa form po, isang, form po, tapos yung total na panalo, naka-lump sum. Teka muna. Ano ba yung mga binabayaran lang na kailangan magbayad ng tax sa mga games? Ano mga games ito? Basta po yung beyond, wait lang po, check ko lang po. Ang interesado lang po kasi sana kami dito, yung 642, 645, 649, 655, and 650, is that 58? Yung 5 lang. Basta po yung beyond 10,000 po na winnings, lahat po yan kasama po sa return nila sa fina-file po sa amin. Kasi po yung 10,000 and below, exempt po from final tax on winnings. Kaya nga, pero pwede bang yung kukunin ko na lang yung mga games na nabanggit ko? Hindi po kasi siya nakadeclare sa return yung games po. Basta po, for the whole month po, ang mangyayari, lahat ng panalo, i-add po nila yan, tapos i-file po sa amin ng isang base amount. Teka muna, magulo. Hindi. Dapat, bawat isang game, halimbawa 642, may nanalo dyan, binubukod, 642, 645, 649. Nakabukod dyan doon sa mga 10,000 and above. Yung sa mga sweat dress ba yun? Ang tawag yung mga ibang games. Pag ganun po, meron kaming parang alpha list na sinasubmit po sila. So, okay, so you have that alpha list? Yung nabanggit ko lang ng mga games. Sige Doon po, ako interested. Kasi access doon, lang po. doon may suspetsya ng pandaraya eh. opo, medyo po, ilalay, nasa USB po kasi. I-access ko po sa laptop po para, Okay. Attorney Pagano, Yes, Mr. meron po kayong records ng mga nanalo Yes. ng mga games na tinanong ko Yes. kanina? Yes, Mr. Chair. Ilan po? Actually, Mr. Chair, we received a subpoena duces tecum yesterday. The first requirement is the name of lotto winners and the games they won from July 1 to January 30, 2024. Regarding the names of the lotto winners, Mr. Chair, and the games they won, it is in a sealed envelope and I will turn over to the committee, Mr. Chair, because this involves already the data of the winners. Very good. Yes. Okay. As to number 2, the records of tax payment, as BIR stated, we are submitting, Your Honor, the alpha list. We have July, in compliance with the subpoena, Mr. Chair, we have the payments for July, August, September, October, November, December 2023. As for January 30, 2024, Mr. Chair, we still do not have that because we're And I still understand. filing. So, doon muna siguro sa July, August, and September, meron po kayong Yeah. kopya noon. Yes, we have the date. Actually, Mr. Chair, it's called the alpha list.
Okay. as mentioned by the BIR. So we have all of that here, Mr. Chair. We are submitting that also in compliance with the subpoena. So, BIR, yung alpha list ng PCSO in reference to the month of July, August, September ng winners at doon sa mga nabanggit ko mga games, yun ang pagbabanggain natin. Kalimutan mo rin mga 10,000, 15,000, 20,000 winners. July. Doon lang po sa mga jackpot para mas mapabilis pa rin tayo. Okay ba sa iyo yun? And I need those records. Kung hindi ka pa ready ngayon, sa susunod na hearing so next week, I need that. Yes, Mr. Chair. Para I think yung binabanggit po niyang alpha list, hindi po yung sinasabit niya sa amin. So it's the same document po. Pero pwede ba natin ihiwalay na yung mga maliliit na games na tinamaan? Gusto ko doon na sa particular na 5 laro. Sige po, check po namin. Kasi yung doon pong may suspecha na dayaan eh. Doon sa mga sweat trash, yung mga 10,000, 20,000, hindi yun eh. Hindi yun sinususpecha na may pandaray. Siguro meron, pero mas interesado sila doon sa malalaking laro. Can we have those records? Okay po, Mr. Chair. Can you produce that siguro by next week? Okay, sige po, Chair. Check po namin. For now, we will get those records. Okay, submit to the committee para ma-review na namin. Mr. Chair, also inside the sealed envelope would be the jackpot winners as requested last hearing, Mr. Chair. The names are here, as well as the amounts. Okay. Yes. Don't worry, we will protect those names. Hindi namin, we will treat that as confidential. Thank you, Mr. Chair. Naintindihan namin yan. Yung sa amin lang, pag nakuha na namin yung records na kailangan namin, pagbabanggayan yung BIR at sa PCSO, din babalik din namin sa inyo yan. Of course. Okay, so BIR next week, pwede na? Meron na tayo yan? Sir, pwede rin kayo makingi ng ano nila. Actually, we sent a Okay, sige. request. Bibigyan namin kayo ng kopya, yung Yes BIR. po, opo. Tapos, pwede po kaming gumawa ng report kung tama po yung information. Exactly, thank you. Sige po. Now we're talking. Sige, titingnan nyo kung tama ba, tumutugma ba. Pag hindi tumutugma, agad-agad sabihin nyo sa akin. Okay? Thank you very much. Now, second topic, root access. Sino ba yung kausap po dati sa root access? Sa hindi pa nakakaalam, ang root access, ito po ay isang privilege control over the entire system. Parang master key po ito. Ang sino man may hawak niyan, pwede siya makapasok, labas ng the whole system. Pwede siya mag-edit, pwede po siyang mag-delete. He or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Now, ang pinagtaka ko lang, bakit yung may root access ay si GM at AGM? Dapat magkaroon ng check and balance. Tanggalin natin yung isang root access sa AGM, ibigay natin kay Chairman Kua. Kasi GM, AGM, magkapareho lang yan. Isang tao lang yan, isang ilong, isang kamatis, sabi pa nga nila. So from now on, Attorney Pagano, gusto ko si Chairman Juni Kua bilang chairman, dapat siya ang isa sa mga root access. Nakaka-insulto naman, chairman siya, hindi siya binigyan ng root access. Ang binigyan yung Alipores, yung AGM. So, sa next hearing, gusto ko meron siyang access. Is that okay by you, Chairman Kua? Isa ka sa dalawa kayo ni GM magkaroon ng root access? Well, Mr. Chairman, I think if that is the wishes of the committee, I will have to oblige. I just am not sure whether since there are two persons having access to the source code, magiging very safe. I mean, siyempre, yung hawak ko, I have control of it. Yung hawak na ibang tao, wala akong control. So, hindi ko lang malaman kung safe ba yun. Na dalawang tao may hawak ng root access? Opo. Para sa'yo, dapat isa lang. I really don't know kung sino po talaga ang mas maganda na may hawak nito na hindi talaga basta-basta ma-access, no? I think makakailangan aralin kung yung mga
ibang systems na ginagamit natin sa gobyerno. Halimbawa, yung source code ng COMELEC, paano ba ang system nila doon para makita natin kung paano na-ensure. Gaya po ng nasabi ko, I am not shying away from this responsibility. But gusto ko lang po na ma-express din yung aking concern na yung possibility, kasi dalawang may access eh. Okay, that's why we have to consult na IT expert. Meron tayo rito ngayon or later.